Sa mga marites, sa mga tolits, in short, sa mga chismosa at chismoso, pakinggan nyo ito. Biktima ka ba ng chismis? Know your rights and fight back. Okay? Ang chismis o mga gawa-gawang kwento upang siraan ang pagkatao ng isang tao dahil sa inggit, galit, o basta walang dahilan, trip lang nila, di ba? Masama yan, okay? Hindi yan hobby na pinapayagan ng ating batas, okay? Kasi yan ay isang kaso. Ito ang mga kaso kriminal, civil at administrative cases na pwedeng isampa sa mga chismosa at chismoso, sa mga marites. Okay, i-share mo ito. I-share nyo yung vlog ko na ito para manginig ang tuhod nila. Number 1, na-chismis ka na ba sa isang group chat, forum o Facebook groups? Pwede mong kasuhan ng criminal case na cyber libel under RA or Republic Act 10175 na may kulong na 6 months and 1 day up to 6 years of imprisonment, guys. 'Di ba? It's minimum and medium periods, okay? Number 2, ang chismis ba ay verbal o salita na kinakalat sa mga kakilala? Ang kaso na yan ay slander yan o anumang sinungaling o walang katotohanan na paninira na ipinahayag mula sa salita o kilos na nakakasira sa isang reputasyon o karakter ng isang tao. Diba? Naintindihan nyo yun? Ito ay pinaparusahan ng kulong at isang krimen under Article 358 ng Revised Penal Code. Guys, merong karampatang penalty yan na ang penalty ay pwede hanggang 6 na taon lang naman, guys. Diba? It's minimum and medium periods, of course. Diba? Number 3, ang chismis ba ay laban sa isang minor or minor de edad? Guys, child abuse yan or violation yan ng Section 10 ng Republic Act 7610 known as Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Or ang tawag dyan ay Anti-Child Abuse Act. Ang nabubulol ako. Ang kaparusahan, guys, sa child abuse ay usually pagkakulong ng alam nyo kung ilan, 12 years lang naman. Diba? Number 4, enggitero ba siya para siraan ang dangal at reputasyon mo? Okay. Nasa Article 364 ng Revised Penal Code of the Philippines. Okay, sinasabi niyan na ang sinasabi ng krimen na yan ang intriguing against honor, the penalty of arresto minor. Ibig sabihin, 1 day up to 30 days of imprisonment, your guys. Well, mababa nga lang minsan ang ano niya kasi not exceeding 200 pesos shall be imposed for any intrigue which has for its principal purpose to blemish the honor or reputation of a person. Medyo may kalumaan na kasi ang batas kaya ganun, 200 pesos. Okay, number 5. Ang chismis ba sa'yo ay pagbintangan ka na gumawa ng isang krimen? Oh, guys, ayon sa Revised Penal Code Article 363, ibig sabihin yan, incriminating innocent person. Ang sinumang tao not constituting perjury na direktang pinagbintangan o isinama ang isang inosenteng tao sa paggawa ng isang krimen ay may karampatang parusang pagkakulong na arresto minor. 1 day up to 30 days. Number 6. Ang chismis ay pwede na rin maging kaso for civil case. Alam niyo yun, not just criminal case, guys, but it can be a civil case. At humingi kayo ng danyos or damages dahil nasa Article 26 ng New Civil Code on Human Relations ay nagsasabi na ang lahat ng tao ay dapat irespeto ang dignidad. Hindi lang dignidad, kundi personalidad, privacy, or pagsasarili at
kapanatagan ng pag-iisip o peace of mind ng kanyang kapitbahay at ng iba pang tao. Okay. Ang mga sumusunod at katulad na gawain na hindi matatawag na krimen pero pwedeng panggalingan ng karapatan upang magsampa ng kaso at pagbayarin ng damages or danyos at iba pang pagbabawal ay okay, number 1, pagsilip sa privacy ng katabing bahay o tirahan. Yung maninilip ka lang sa kapitbahay nyo, guys, di ba? Letter B, pakikialam or let's say meddling o disturbing ang pribadong buhay o family relation of another. Okay? Letter C, pang-iintriga. Yung intriguing upang layuan ang isang tao ng kanyang kaibigan. Yung gumagawa ka ng mga intriga para layuan ng kaibigan niya yung kaibigan niya. Letter D, pambubwisit or vexing o panghahamak or pang-aalipusta or humiliating ng isang tao dahil sa kanyang religious belief, estado sa buhay, lugar ng kapanganakan, mga ganon, di ba? Or like, let's say, for example, even physical defect or other personal condition. Okay? Number 7, chismosa ba ang katrabaho mo? Usually, nasa mga company policy naman talaga na bawal ang gossiping or pagchichismis or intriguing against the honor of a co-worker. Okay, pagod na yung kamay ko sa hawak ng selfie stick. Pwede ito bumagsak sa serious misconduct or willful disobedience by the employee of the lawful orders of his employer or representative in connection with his work under Article 282 of the Labor Code at kasuhan siya ng kasong administratibo or administrative, guys. Di ba? Okay. Naintindihan?